Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Pastor Roland. Bumabati sa inyo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, aking mga kababayan, mga Pilipino sa buong mundo, lalo na po dyan sa ating bayan, sa Pilipinas. Ang aking pong mensahe ngayon, Apollo Kibuloy, kanang kamay ni Satanas sa Davao. Ang isa pong ating mensahe si Eliseo Soriano, kanang kamay ni Satanas sa Apalit. At ngayon po si Apollo Kibuloy naman. Bakit ko po sinasabi ito? Kayo ng mga miyembro ng mga kultong ito, dapat yung malaman ng katotohanan. Kung di nyo iiwanan ng mga taong yan, sigado may impyerno kayo. Ang tatlong ito, Apollo Kibuloy, Eliseo Soriano, at Iraño Manalo, ang kulto ng mga kulto, ang mga kulto ng mga kulto. Ang tatlong ito ang ginamit ni Satanas para milyong-milyong kaluluwa ang pumunta sa impyerno at milyong-milyon pa ang pupunta. Kayo po, Apollo Kibuloy, ito sakali mapanood nyo ang video nito, napakakapal po ng mukha ninyo. Masabihin nyo na kayo ang appointed son of God. Nagihibang po kayo. Nananaginip kayo ng gising. Hindi nyo nalalaman ang ginagawa ninyo. Sana po gumising na kayo sa pagkabangungot ninyo. Unang-una po, saan po mababasa sa Biblia na nag-a-appoint ang Diyos ng kanyang anak? Napakaliwanag po sa John chapter 1 verse 12. To those who receive Him, Jesus Christ, power was given to them to be called the Son of God. Hindi po ba? Ito po mga kalokohan kabalbalang pinagagawa ninyo, Apollo Kibuloy, kahit ang demonyo! Hindi niya kayang gawin ito. Pinaniwala niya ang mga tao na kayo ang appointed Son of God na ngayong Gentile setting. Meron kayong Gentile setting, meron kayong Jewish setting. Sa impyerno po ba ninyo pinagkukuha ang mga katuruan na ito? At sinasabi niyo na kayo ang conduit, kayo ang mouthpiece ng Diyos, kayo ang templo ng Diyos, na kayo ngayon ang halimbawa ng Diyos. Na kung hindi makikinig sa inyong mensahe, ay walang kaligtasan, napakakapal ng mukha ninyo. Ginoong Apollo Kibuloy. Kahit sampung impyerno, Apollo Kibuloy, di ka makakatakas sa galit at kuot ng Diyos. Sobrang kasamaan mo. Ang mga kaluluwa sa impyerno na dinala mo ngayon ay humihingi na ng katarungan. Apollo Kibuloy, blasphemy after blasphemy ang pinagagawa mo. Ngayon sa iyo, April 2003, piniroklama ng Diyos na nakatagpo na siya ng kanyang tirahan sa mundong ito at walang iba kundi ikaw yun! Anong klaseng kabalbalan? Kalokohan to. Ang ibig mo sabihin, Apollo Kibuloy, naghintay muna ang Diyos ang bilyong-bilyong kaluluwa nang pumunta sa impyerno bago niya impusahan ang kanyang kaligtasan at dahil pa sa iyong website, Apollo Kibuloy. Magiging walang kwenta ang kamatayan ni Jesus. Hindi siya pwede makapagligtas! Wala siya makikita ng tirahan at ikaw ang tirahan niya. Apollo Kibuloy, naniniwala po ko na appointed son nga kayo, pero appointed son of Satan. Gumising na po kayo sa pagkakatulog ninyo. Napakarami ng kaluluwa ang nasa impyerno ngayon dahil sa mga kalokohan at kabalbalan ninyo. Kayong tatlo! Apollo Kibuloy, Eliseo Soriano, Iraño Manalo! Kahit tigsasampung impyerno! Kulang pa na paglagyan sa inyo sa dami namang kasalanan ginawa niyo sa Diyos at saka sa mga tao. Itong pinagagawang kalokohan niyo, Apollo Kibuloy. Sinabi niyo na napunta kayo dyan sa Kitbog at Tamayong, nagsibak kayo ng kahoy, kumain kayo ng saging at kamuting kahoy. Tapos biglang-bigla naging appointed son of God kayo? Kalokohan, kabalbalan, kasinungalingan. Apollo Kibuloy, 10 demonyo ang nakatira ngayon sa iyo. Kaya sasabihin mo sa mga tao ng Davao City ang bagong Jerusalem, kalokohan, kabalbalan. Biglang nalipat ang Jerusalem dyan sa Davao City. Nakapagpatayo ka lang ng mga magagara, magagandang mga gusali,
na hindi mo naman pera ang pinampagawa mo, kundi pera ng mga taong nauto mo, naloko mo, nadaya mo. Biglang-bigla naging Jerusalem ang Davao City. Biglang-bigla kayo na ang mga chosen people of God ngayon. Kayo na mga Israelitas. Kalokohan, kabalbalan, kaibangan. Apollo Kibuloy, 10 impyerno. Kulang pa na paglagyan sa'yo sa dami namang kasalanan pinagagawa mo. Magsisi ka na bago maghuli ang lahat. Apollo Kibuloy, bumalik ka sa Diyos at kung sakali nagsisikat, patawarin ka ng Diyos. Mabuti. Yan naman talagang gusto natin lahat, di ba? Pero kung di ka napatawar ng Diyos dahil sa mga kasalanan, kabalbalan, kalokohan, kaibangan ng mga pinagagawa mo, at least kahit papaano, bago ka mamamatay, nakakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Maawa ka sa mga kaluluwa po ng kibangan. Maawa ka sa mga tao. Tagilan mo na ito mga kasinungalingan, kalokohan, kabalbalang pinagagawa mo. Alam mong wala sa katotohanan itong mga ginagawa mo ito. Appointed Son of God ka. Ikaw na ngayon ang the way, the truth, and the life. Kalokohan, kaibangan. Kahit saan makita tayo, Apollo Kibuloy, hindi kita uurungan. Ang isang katulad mo, nakampon na Satanas, ay talagang tinatapos sa taga-taga ng buhay. Kung gusto mo ako makausap, Apollo Kibuloy, kahit saan makita tayo, sasabihin ko sa iyo, bilang na ang araw mo. Magsisi ka na, Apollo Kibuloy. Walang kapatawaran at mga ginagawa mo ito. Kalakuang, kabalbalan, kaibangan, blasphemy after blasphemy ang ginagawa mo ito. Sinasabi mo na kung di ka bilang sa grupo mo, hindi pwede maligtas. Sinasabi mo na ilang milyon ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagkatiwala sa iyo. Binigyan ka ng kota ni Satanas para magdala ng maraming kaluluwa sa impyerno. Ikaw din, Eliseo Soriano at Eranio Manalo, binigyan kayo ng kota ni Satanas para dalhin nyo sa impyerno. At kayong tatlo, huwag kayong mag-ambisyon na bibigyan kayo ng special treatment ni Satanas dahil sa paglilingkod nyo sa kanya. Hindi gagawin ni Satanas yan. Dadaling kayo doon sa pinakamainit na parte ng impyerno kung saan araw at gabi sinusunog kayo mula bumbunan hanggang talampakan. Sinusunog kayo ng walang katapusan. At doon kayo sa impyerno ng walang hanggan. Kung saan kasama nyo ang demonyo. Kung saan kasama nyo lahat ng mga miyembro na loko nyo, na daya nyo, na brainwash ninyo. At doon, lahat ng pagsisisi gagawin nyo. Pero huli ng lahat. At lahat ng mga miyembrong nauto nyo, na loko nyo, na brainwash ninyo, mananagot kayo sa kanila. At kayo mga miyembro ngayon ng mga taong ito, Iglesia ni Cristo, ang dating daan ni Eliseo Soriano, Apollo Kibuloy, the name of Jesus, the name above all names, wala kayong excuse sa Diyos. From eternity to eternity, nakakasama nyo ang mga taong ito sa impyerno. At pagkatapos, nakaharap kayo sa Diyos, tinatawag na Judgment Day, White Throne Judgment, at doon magsisisi kayo. Magbabalik loob kayo sa Diyos. Hihinga kayo ng tawad, pero ulit ng lahat, wala nang kapatawaran. Bakit? Sapagkat tapos na ang biyaya, tapos na ang pag-ibig, tapos na ang kagandang loob ng Diyos. Ngayon ang araw ng pagsisisi, ngayon ang araw ng pagbabalik loob sa Diyos. Aliban na nagsisi kayo at magbalik loob sa Diyos, walang kapatawaran. Walang kapatawaran kayo sa Diyos. Bago magmumuli ang lahat, nagmamalasakit lamang ako sa inyo. Sinasabi ko ang katotohanan sapagkat ito ang totoo. Hindi sa lamang ang Kristo ng Biblia. Yung namatay sa krus, yung napako, at hindi pwedeng palitan siya. Walang sino man pwedeng pumalit sa kanya. Bakit? Sapagkat Diyos siya, ang Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari. Sana makilala niyo ang katotohanan ito bago maging muli ang lahat. Sa pangalan ni Jesus.